Welcome po sa second episode ng motovlog natin. Ang topic naman po natin ngayon ay yung mga hindi ko nagustuhan or yung mga maipipintas ko dito sa nakuha nating KRY 150. Kahapon kasi guys, doon sa review na ginawa natin ay puro yung mga magagandang traits lang yung binanggit ko. So para hindi naman po tayo bias, yung mga bagay na nakaka-turn off naman ang pag-uusapan natin. So guys, simulan natin doon sa panglabas na appearance niya. Okay naman yung forma niya, kaya lang ang may pipintas ko ba ay napakaraming brand decals. Kung fan kayo ng mga ganitong decals ay okay lang. Kaya lang kasi guys, ako po ay hindi masyadong fan yan. Kahit po doon sa mountain bike ko na ginagamit ko din sa competition, ay very limited lang yung decals. So bilangin natin yung mga brand decals na makikita dito. Meron sa manibela, mayroong Rusi logo sa magkabilang tagiliran ng fuel tank. Meron ding logo ng Rusi sa headlight. Meron din po dun sa baba ng fork. Meron din sa mga rims. Sa bandang likod naman ay mayroon ding logo ng KRY dun sa may swing arm. At mayroon din pong logo ng Rusi sa may tapalodo sa likod. Gusto ko sanang tanggalin ang mga yan, kaya lang sabi po doon sa Rusi na pinagkuwanan ko ay wag muna daw tanggalin kasi may warranty daw ang makina nito na 1 month, tapos yung sa body ay 1 year. Mavo-void daw ang warranty kapag tinanggal ko yung mga decals. Ang pangalawang maipipintas ko dito guys sa nakuha nating KRY, yung handle grip nitong nakuha ko ay maraming mga bukol-bukol dun sa design. Hindi ko alam guys kung lahat ba ng KRY ay ganyan ng handle grip or standard dyan sa mga dirt bike, kasi ngayon lang po ako nag dirt bike. Pero masakit po siya sa kamay lalo kung hindi ka naka-gloves. Parang may mga munggo yung handle grip. Hindi nyo na po masyadong makikita dito sa video kasi pinagtatabas ko na, ginamitan ko po ng box cutter. Kaya ngayon mas okay na siyang hawakan. Hindi na masyadong masakit sa kamay. Next naman guys, sa maipipintas ko, yung mga rim nito steel, hindi siya alloy. Malaking bagay kasi guys yung alloy ang rim. Sabi ko nga sa inyo, nagma-mountain bike ako. Kapag alloy yung rim, malaki ang ginagaan. Mas maganda ang handling kaysa sa steel rims. Pero wala tayong magagawa kasi budget bike lang ito. Pagka na lang nagka-budget tayo ay mag-a-upgrade na lang sa alloy. Next na maipipintas ko dito guys ay yung inirereklamo din ng mga nakabili na ng KRY. Napakatigas ng upuan. Masakit talaga siya sa puwet. Hindi ko alam guys kung yung mga branded dirt bike ay ganyan din katigas ang upuan. Pero itong sa KRY ay hindi siya talaga komportableng upuan. Kaya malamang nadadagdagan ko ito ng foam tapos lalagyan ko ng panibagong balot. Para naman kahit papano ay maging mas komportable. Then guys, yung iba pinipintasan yung size ng mga gulong nito. Kasi 16 sa likod tapos 18 sa harap. Sabi nila mas maganda daw sana kung mas malalaki. Pero sa akin po ay sakto lang yan. Kasi ang height ko po ay 5'6". Kaya kapag nakasakay ako dyan, hindi ko kailangan tumingkayad. And then guys, hindi ko rin type yung design ng mga signal lights nito kasi masyadong mahaba. Sa tingin ko, makaka-istorbo lang to sa trail at malamang na masira. Mukhang napaka-flimsy pa naman. So siguro, kapag nasira ko na to, ay hahanap na lang ako ng mga signal lights na medyo mas maiksi. And then yung headlights nito, ang maipipintas ko naman ay naka-halogen bulb lang. So for sure na malabo ang ilaw nito sa gabi. Kaya kailangan pa mag-upgrade kung gusto natin ng medyo mas maliwaliwanag. And then guys, pansin ko naman sa makina nito ay parang medyo ma-vibrate. Hindi ko po alam kung talagang ganyan ang mga makina ng dirt bike. Sabi ko nga sa inyo, first time ko lang po ito. Ang mga nagamit ko pa lang pong decambio ay yung mga pan-tricycle na motor katulad ng Honda TMX, pero hindi naman ganyang ka-vibrate. Then guys, nahahabaan din po ako dun sa design ng side mirrors nito. Suggestion ng iba ay tanggalin ko na lang daw. Ayaw ko naman pong tanggalin kasi wala naman po akong pickup truck na pwedeng pagsakyan nitong dirt bike papunta sa trail. So nakakalamang na ito rin ang sasakyan ko papunta sa trail. Ayaw ko naman na mapara tayo ng pulis pagkatapos maikakaso sa atin yung wala tayong side mirror. Anyway, pag nandun na lang siguro ako sa trail, ay tatanggalin ko na lang ito. Total, madali lang naman tanggalin. And then guys, nagtataka lang ako, bakit kaya walang fuel gauge itong KRY 150? Mas okay sana kung meron, para hindi tayo tatansya-tansya. At saka hindi tayo kakaba-kaba na baka maubusan ng gasolina. Ang solusyon na lang siguro dyan ay pa-full tank ko. Pagkatapos every time na magpapakarga ko ay palaging i-full tank. Then lastly guys, pansin ko lang,
ay walang engine cover. Itong KRY 150. So for sure na mapupuno ng putik itong makina pag ginamit ko na sa trail. Pero syempre ganun talaga, budget dirt bike nga kasi. So hahanap na lang ako siguro ng mabibili or magdi-DIY na lang. Pero kung meron kayong maisasuggest na engine cover niyan, ay pakilagay lang po ang link sa comment section. Yan lang naman guys yung mga pintas ko dito sa kinuha nating KRY 150. Pero sa pangkalahatan ay kontento naman ako para sa price niya. This weekend ay na-invite po ako nung mga dati kong kasamang nagma-mountain bike na nagsilipat na rin sa dirt bike. Magpa-practice daw kami ng light trail dito lang din sa May Kawayan. Kaya lang guys, wala pa po akong proper gear. Malamang na ang mga gagamitin kong gears dito ay yung mga ginagamit ko sa pagma-mountain bike. Maraming salamat nga po pala doon sa 228 na nag-subscribe dito sa channel na ito na sinimulan ko last year. Ang in-upload ko lang po kasi dito noon ay yung mga old videos na hindi nyo na po makikita ngayon. So doon po sa 228 na mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo po makapanood ng mga car vlogs na very informative, ay ilalagay ko po ang link sa description at saka sa comments. More than 300 informative car videos ang naka-upload doon. So yun lang guys, see you ulit tomorrow.